si James po mismo, sinabi niya yon sa James chapter 3 verse 1, no? Hindi dapat ang lahat ay maging guro dahil doon yung nagtuturo, siya yung masigit na 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 makakaano sa Panginoon ng kanyang mga tinuturo, no? May judge and Lord sa anumang tinuturo ng bawat tumatayo. Kaya napakahalaga po, no? Na talagang sa pagtayo, talagang alam natin yung heart natin to the Lord at yung relationship natin sa Diyos. No po? So, praise God. Alam ko po sa title ng ating topic sa umagang ito. Pero siguro po bago ako magbigay ng message at bago natin basahin yung text natin at yung mga susunod pa nating mapag-aaralan, nais ko muna mag-play ng music. No po? Ayan. Pakicheck lang po kung ito po ay naririnig ng bawat isa. Wait lang po, ano? Search ko lang yung isang kanta na nag-touch sa akin habang inaano po natin yung message ng Lord. Ayan, search ko lang po kung makikita natin dito. Ayan. May naririnig po kayo? Check lang po. Clear naman po ako, ano? Naririnig niyo po yung kanta, kapatid? Yes, bro. Ayun, glory to God. Pakinggan lang po muna natin yung worship na to, yung message ng kanta na ito. Naniniwala po ako about sa atin mga kapatid. There's something na puso natin. All these pieces broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh,
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Patayin mo. Sino? Amen. Glory to God. No? Hello po everyone. Blessed morning everyone. No? Praise God. No? Loud and clear po ba ako mga kapatid? Paki-interrupt po ako mga kapatid kung ako po ay nag-choppy or hindi po clear yung boses ko. Ayan, say ano naman po tayo dyan, type lang po tayo sa chat box kung hindi tayo makapag open ng mic. Ano po? There naman po ako, no? So, I ask na lang po mga kapatid, pag po hindi clear yung boses ko, interrupt niyo po ako na, Kuya Robert, hindi ko po narinig yung sinabi mo, medyo choppy po, Kuya Robert, no? Interrupt niyo po ako, no problem po mga kapatid. Ano po? So, ayan, praise God. Sino yung nakapakinig ng kanta? Sino yung habang pinapakinggan mo yung message ng awit? Sabi niya, Amazing grace, how sweet a sound. Ganda po, no? Habang pinapakinggan natin yung worship, ang talagang nagre-rema po sa akin at naniniwala po ako even sa ating lahat yung title na Amazing Grace. At mamaya po, nakikita natin bakit kaya yun yung worship, bakit kaya yun tugtog, no? Ayan, ready na po ba kayo? Ayan, ready na po ba kayong makinig ng message ng Panginoon? Handa na po ba kayo na matutong muli, mapalakas, matulungan para sa patuloy na pagbabago? Ano po? Alam niyo po, ang paglago at pagbabagong buhay, hindi po yan nag-i-stop lang sa isang araw. Day by day po ang paglago. Day by day po ang pagbabago. Dahil hindi naman one click lahat nawala sa'yo. Hindi naman one click nawala yung dati mong pagkatao. Hindi naman one click totally. Isa ka na talagang hindi nagkukulang o nagkakamali. Meron ka pa rin simple nature na nandyan na kung minsan lumalabas pa, na kung minsan nakikita pa. At alam niyo po ba, lahat tayo may kanya-kanya tayong identity. Sa mundo na lang muna. Sa mundong ito, nung tayo ipanganak, hanggang sa tayo lumaki, nagkaisip, nakapagsalita, nakapagbigay ng mga bagay sa mundong ito, nakagawa ng mga bagay sa mundong ito, without Jesus, without accepting Jesus. Yun yung mga kanya-kanya nating identity. May mga kanya-kanya tayong identity. Baka mayroong isa sa inyo, ang identity mo before, isa kang lasinggero. May isa sa inyo, ang identity mo before, isa kang chismosa. No? Bato-bato sa langit, no? Patawarin po ako. No po? Ang iba sa atin, ang identity, kilala tayo sa identity na isa tayong mabarkada, isa tayong lasinggero, isa tayong malulugal. No? Parang sinasabi ko yung sarili ko. No? Ang identity natin before ay isa tayo sa mga taong mahilig mainggit sa kapwa. Ang identity natin before sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos ay isang tao na talagang makasalanan. Hello? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo naging isang makasalanan sa paningin ng Diyos at even sa paningin ng mga tao. Yan yung identity natin. Yan talaga yung identity natin. No po? Lalo na nung wala pa tayo sa Panginoon. Sabi, ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa, walang lumilingap sa Diyos, walang humahanap sa Diyos. Romans chapter 3 verse 10, yun po ang sinasabi ng Bible, walang humahanap, walang lumilingap, walang nagsisik sa Diyos.
Then, binigyan din pa ni Paul sa Romans 3, no? 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos because of your sins, because of your before identity. Hindi natin maarok yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin maabot yung tunay na kabanalan ng Diyos. Hindi natin maranasan yung tunay na presensya ng Diyos. Hindi natin maranasan yung tunay na pagkilos ng Diyos sa buhay natin because of the identity na meron tayo before. Na isang makasalanan, hindi umahanap sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos, hindi nagsisik sa Diyos. Hello? Right? Yan ang identity natin. No? Yan yung buhay na meron ako. Na meron ka. Na meron tayong lahat. Before sa paligid ng Diyos. No? Naku, nasa introduction pa lang po tayo about identity. No po? Ngayon, basahin natin. Basahin natin yung text natin. Mamaya ko na lang po isesend yung yung akin pong nagawang message dito. No? Ito po, sabi po dito, ayan, clear naman po ako, no? Interact nyo lang po ako pagka ako po yung nagchat-chat. No? Sabi po dito sa text natin, mababasa po natin, pinost po yan ni Sis May, no? Glory to God sa buhay mo, Sis May. Talagang lagi tayong may poster, lagi natin nakikita yung title, yung text ng ating mapag-aaralan every morning at talagang doon pa lang napupuko na yung ating damdamin, paningin at soul. Wow, ganda ng topic, ganda ng message ng Lord. Nakakay tayo na makinig. No po, yung mga sumusunod na pag-aaral natin, nakaka-bless po yung mga topic. Nakita ko, hindi man po ako naka-join itong mga nagdaang araw. Ayan, alam na po ng ating admin yan. Dahil ako po, hindi man po ko sa inyo lahat nagsasabi, pero yung pinaka-admin po natin dito, talagang nire-research ko yan bago po ako hindi makapunta. No? And glory to God, salamat po, no? Ay Sister Mai, sa mga admin, sa mga leaders na patuloy po na nagsusupport, sa mga patuloy pong nag-join sa gawain ito, tayo po'y patuloy na napagpapala, napapalakas, natututo, lumalago. No? Lagi po tayo mag-join para sa Panginoon. Lagi po tayo makiisa para sa Panginoon, lalo na po sa ating relasyon at paglago sa pananampalataya. Salamat po, ako po'y blessed na blessed sa morning prayer. Wala man po ang inyong lingkod, wala man po ang iba natin mga kapatid, nagpapatuloy po kayo. At yun po yung pinaka-the best. Yun po yung pinaka-mabuti. Yun po yung pinaka-tama. Nagjo-join tayo dito hindi para sa mga members. Nagjo-join tayo dito kundi para sa as a personal relationship natin at paglago ng ating pananampalataya. Amen? No? Grabe. Balik na tayo. Balik na tayo sa text, no? Ganito siguro pagka excited ka sa message at talagang ikaw, alam niyo po, mismo ako talagang na-bless din po sa nabuo kong message, no? Po, sariling, lang po to, sariling idea na habang nag-aano ko, alam niyo po, hindi po ito yung topic ko eh. Ni-reach out ko si Sis Mai. Sabi ko, Sis Mai, parang mapapalitan ko yung topic ko. Dahil habang ako po'y namumuhay, no po, nagpapatuloy sa mga gawain sa bahay, gawain sa church, ito po yung laging ini-impress ng Lord sa akin. No, bagamat lagi na natin itong naririnig, yung kwento sa Bible, isang kwento sa Bible na talagang marami nang nakapakinig. Narinig ko pa nga itong tinuro dito. No, pero alam ko may panibagong reflection kayong matututunan, may panibago kayong impression na mararanasan habang tayo nakikinig ng salita. Sabi po ng text natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Sa Tagalog po ako, no? Sabi po dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Analangin po muna tayo sa Panginoon. Amang banal na dakila sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, O God, na patuloy, O Diyos, na ikaw po ay aming kinikilala. Ina-acknowledge, Panginoon, ang iyong pagkilos. Ina-acknowledge po namin, Lord, na ikaw ay aming kasama sa mga oras na ito, Panginoon. At ito nga pong platform na ito, Panginoon, ay patuloy mong ginagamit to motivate us, to encourage us, Lord God, to grow, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa platform na ito na kami nga po
na mga ating leaders na ginagamit mo, Lord, to glorify your name, O God, to motivate and encourage us, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang iyong mensahe. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Lord God, ang iyong ituturo sa aking mga kapatid, O God, even sa iyong lingkod, Panginoon, na itinatayo o itatayo sa umagang ito, Lord. Use me, O God. Gamitin mo lamang ako to glorify your name. Itago mo ako, Lord, sa iyong likuran. Wala po akong kayang gawin without you, Lord. Hindi ko po kayang i-deliver ng maayos at tama ang mensahe mo without your anointing, without your power, without your word, without your wisdom, knowledge, and understanding, O God. Kaya, Lord, use me. Use me, O God. And touch your people, O God, sa mensahe mo. O God, patuloy ko pong sinasawata anything works of the enemy, Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipinapanalangin po namin, Ama, na hindi po, Lord, matutulad sa isang binsing natanim sa daan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na pagdaki ninanakaw ng demonyo o ninanakaw ng kaaway. Bagkus, Lord, ang iyong binsing na matatanim sa bawat puso na nandirito, sa bawat bukay na nandirito, Lord God, ay matutulad sa isang binsing, Lord, na natanim sa matabang lupa. Tumubo, lumago, Lord God, at namunga. In the mighty name of Jesus. And Lord, I pray, O God, na ang bawat internet connection ng aking mga kapatid, O God, magiging clear, magiging maayos, walang magiging interruption in the mighty name of Jesus. Sa'yo po ang lahat ng papuri, sa'yo po ang lahat ng pagsamba, pagdakil at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Clear lang po ako, no? Interrupt niyo po ako. Pagka po hindi ako clear, so glory to God po sa buhay ng bawat isa. Hindi ko na po kayo may isa-isa sa 26 person na nandito, pang 26 po ako. Salamat po sa inyong pag-join dito po sa SFC Morning Prayer. And glory to God po sa buhay ng bawat isa. Magpatuloy po tayo sa pagsisik sa ating Panginoon. Sabi po ng ating text, no? Sabi po ng ating text na binasa, kaya't ang sino man, no? Sino mang nakipag-isa kay Kristo, no po? Sa ibang talim po kasi, mababasa natin yung sinasabi ni Paul, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. No po? Bagong nilalang, hindi po ito yung nagbago yung mukha mo, nag-transform yung mukha mo, no? Alam niyo po yung tinutukoy ni Paul dito na new transformation o isang pagiging bagong nilalang within, no? Hindi agad yung outfit mo, hindi agad yung panlabas mo. Ako po habang iniisip ko to, no? Iba si Lord eh. Iba si Lord bumago ng isang taong nakipag-isa kay Kristo. Una niyang tinatransform within. Ang tunay na nakipag-isa kay Kristo, ang tunay na tumanggap kay Kristo, ang tunay na ka-encounter kay Kristo, ang tunay na sumampalataya kay Kristo, merong tunay na binagong buhay within your heart, within your life. No? Kaya ang tunay na pagbabago, si Paul mismo, sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, sino man, wala pong exempted. Lahat talaga ng tunay na nakipag-isa kay Kristo ay nagkaroon ng bagong nilalang. No? If anyone is in Christ, no? Sabi doon ng Bible, sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ano po? Kaya mapapansin mo, ang tunay na nabago, unang binabago ng Lord, yung inside. Dahil ako po mismo, in my experience po, na ma-encounter ko si Kristo, nang tanggapin ko si Kristo last 2014, August 5, no po, hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Doon, ang ginawa ng Panginoon sa akin, hindi naman outside appearance ko agad ang binago. Inside ko, binago ng Lord. Kalooban ko, binago ng Lord. Dati ako magagalitin, matatampukin, masasakit magsalita, mahilig pumatol sa nagkamali sa akin, lalo pag ako nasa katwiran at nasa tama. Pero nung na-encounter ko si Jesus bilang personal Lord and Savior ko, nakita ko sa sarili ko kung paano binago ng Diyos yung kalooban ko. Na maging mapagtimpi, mapagpigil, mapagmahal, no? All the fruit of the Spirit. No? Hindi ko makalimutan na yun lagi kong meditate. Kaya nga yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23 ay talagang na-meditate ko siya. Mula nung ako napunta roon. Hindi ko nakalimutan. Dahil yun po yung naging malaking tulong sa akin. Kung paano ako naging isang pananampalataya na nabago ng Panginoon. No po? Nakipag-isa kay Kristo. Isa lang bagong nilalang. No? Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. No po? Yung po, sa text pa lang po natin, makikita natin kung gaano katindi yung topic na ating pinagbubulayan ngayon. At ang topic po natin ngayon, kung atin pong napansin o nakita
sa ating na-post na poster ng ating kapatid, true identity in Christ. True identity in Christ. Yung tunay daw na identity natin sa Diyos. Ano ba talaga yung tunay na pagkakilala natin o pagkakilala natin kay Kristo? Yung Tagalog po kasi tunay na pagkakakilalan kay Kristo. Nako, hindi po ito sa tao, kay Kristo. Ano ka kay Kristo? Sino ka kay Kristo? Ano ang pagkakilala sa ni Kristo? Nako, ano ang pakikipag-isa mo kay Kristo? Paano ba talaga na-transform ang buhay mo? Ano ba talaga yung true identity mo with Christ? No? Labas po muna natin yung ating nasa paligid dahil sa mundong ito, napakadaming condemnation, napakadaming persecution, napakadami tayong maririnig na bagay na ibabato sa atin para manghina tayo na ginagawa ng kaaway para mapalayo tayo sa Diyos. Pero ito yung good news ko sa iyo, kapatid. Iba ang paningin ng tao sa paningin ng Diyos maliban sa isang tao na talagang naunawaan yung pagkaka-identity sa kanya ng Panginoon. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Masakit din po ang message. Ba't naniniwala po ako lahat tayo tuturuan, babagugin, itatas ng message sa gabing ito. Sabi ko nga po, sa umagang ito, marahil sa iba ay gabi pa. No mo? Sa Amerika, gabi po yata ngayon. Ano? Ate Ben, thank you so much. No? Glory to God po sa buhay mo at sa mga nasa ibang bansa. No po? So, true identity in Christ. Ang sabi po sa ating pagbubulayan sa umagang ito, alam ko po, pamilyar na kayo sa John chapter 8, verse 1 to 11. Yung pamilyar dito. Ako, hindi ko makalimutan na message na to ni Netiber. No? Siguro last month, last 2 months, no? Nakaraan, no? Actually, ito yung naka-schedule kong message that time din, na papamessage na rin po ako. Pero inilip, siguro will be ni Lord na wag muna dahil mayroong pang aragdagang dapat ilagay ang Panginoon. Ako, so glory to God, no? Siguro maganda basahin ko muna yung John chapter 8 verse 1 to 11. Dito lang po ikot yung message natin. Sabi niya, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lakas, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo na may dalang isang babaeng nakulit sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. Verse 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Verse 5, ayon sa kasulatan o sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? No, nagtanong ang mga Pariseo. Verse 6. Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7. Patuloy sila sa pagtatanong. Kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig nila iyon, verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo? Verse 11, wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi lang kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. No? Tapos na po yung message. Kaya, alam niyo po, po sa message na ito, sa chapter na ito po yung isang napakalaking reminder sa bawat isa. Hindi lang po sa mga pastor, hindi lang po sa mga ginagamit na sa pulpit, sa ginagamit na sa ministeryo, sa lahat po ito. Sa lahat ng mananampalataya.
Siguro sa isang hindi mananampalataya, hindi nila ito maintindihan, hindi nila ito ma-appreciate. Pero ikaw bilang isang mananampalataya lang nakipag-isa kay Kristo, tumanggap kay Kristo, nakilala si Kristo, nagkaroon ng tunay at ganap na relasyon kay Kristo, the way na binabasa mo ito, mabibless ka. Ma-acknowledge mo yung message nito. No po? Ako, glory to God. Ngayon po, pakinggan muna nating mabuti, no? Pakinggan po nating mabuti yung mensahe ng Panginoon habang ninilay-nilay natin ang bawat verse ng kwentong ito. No po? Sabi ng Bible, sabi ng John, no? Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Si Jesus papunta sa bundok ng olibo. Kinabukasan, sabi po dito, magkukwentuhan lang po tayo dito, ikikwento ko lang po yung sinasabi ng istorya. Kinabukasan, maaga pa nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lakat, kaya umupo siya at nagsimula siyang magturo. Pagdating sa verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nakuli sa pangangalo niya. No po, kung makikita natin sa kwento, si Lord o si Jesus, no? Si Jesus, ang goal niya ay magturo, magmensahe sa mga tao doon sa lugar ng, ano pong lugar yon? Sa bundok ng Olibo. No? Andun yung mga disciples niya, andun yung mga taong dinatnan nila sa lugar na yon. Ang goal lang ni Jesus, no? Mag-preach ng gospel, mag-share ng gospel, mag-share ng katuruan, no? Na pinapahayag sa kanya ng Ama. Right? Andiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo po yung message? Then, all of a sudden, biglang dumating ang mga Pariseo. Alam naman natin ang Pariseo, anong chapter na daw? Chapter 8, no? Wala pa chapter 4 o chapter 3, no? Nung time na tumayo na si Jesus para mag-preach ng gospel, mag-share ng good news, mag-share ng gospel, dahil nakita nila yung talino na meron si Jesus, nakita nila yung galing na meron si Jesus, nakita nila yung himala na ginagawa ni Jesus, pero hindi pa rin sila maniwala, patuloy silang gumagawa ng paraan para mapabagsak si Kristo, para mapatratangan si Kristo ng kasalanan. Hello? No, historical background po muna tayo. Alam natin kung paano gustong-gusto ng mga Pariseo, Saduceo, Eskriba, lahat ng against kay Jesus para mapabagsak siya, para maparatangan siya nung panahon na ito. Right? Andiyan pa po ba kayo? Dumating noon ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nakuli sa pangangalo niya. Inaharap nila ito sa karamihan. No? Pinakita ng mga Pariseo sa harap ng maraming tao. Itong si Sister Rosie. Makasalanan. Sobrang napaka-makasalanan ito. Kilala sa kasalanan ginagawa niya. Sorry po nag-sample lang po ano po. Then, pasok tayo sa kwento. Mayroong isang babaeng nakuli sa pangangalo niya. Mayroong isang babae na alam nilang makasalanan. Kilalang makasalanan at nakuli pa sa pangangalo niya. That time, no? Iniharap nila ito kay Jesus sa harap ng karamihan. No po? Then, punta ka sa verse 4. No? Punta ka sa verse 4. No? Ano ba yung pinaka-reason? Bakit kaya ito ba para lang mapahiya yung babae? Ito ba para patunayan lang na itong babaeng ito makasalanan, huwag niyo siyang kilalanin, huwag niyo siyang kasamahin, huwag niyo siyang pakisamahan. No, ang mundo, ganyan ang gagawin sa'yo. Pero dito, sa istoryang ito, meron palang pinaka main purpose o pinaka main goal yung mga Pariseo, Saduceo, bakit nila ginamit na isang makasalanan, no? Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya para kay Jesus. No? Para patunayan kay Jesus, ito, makasalanan to. Ano yung dapat nating gawin? Mga tao, makasalanan ito. Ano yun dapat natin gawin? Nasusulat na kailangan kayo batukin. Noong panahon po na yon, sa lugar ng, ewan ko, alagay ko hanggang ngayon, sa panahon ngayon, ang Israel. No po, pag panahon, no? Panahon na ikaw ay nahuli ka sa pangangalo niya. Yun po yung rules doon, yun po yung batas doon. Pag nahuli ka, no po, ilalagay ka sa gitna ng maraming tao, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Nangyari po yan sa Bagong Tipan, sa buhay ni Stephen. No po, dahil ang lahat ng tao, pinaratangan si Stephen na isang sinungaling, isang makasalanan, no? Na talagang nakita natin kung paano namatay si Stephen sa pagbato. No po?
Sa panahon po natin, sa lugar po natin, sa bansa po natin, hindi ganon. Matindi pa. Hindi ka binabato literal. Pero mas matindi yung mga binabato sa'yo na napakasakit. At yun, yung minsan nagbibigay sa atin ng depression, distraction, discouragement, na nagiging dahilan para malayo tayo sa Panginoon. Hindi ka nga namatay literal. Pero namatay naman yung apoy na meron ka. Namamatay naman yung relasyon na meron ka. Namamatay naman yung ganda ng yung relasyon sa Panginoon, even sa mga tao. Dahil sa mga condemnation, persecution, at mga binabato sa iyo ng mundo. Hello? Sino po nakaka-relate? Sino po tinatamaan? Sino po appreciate ng message? No? Glory to God. Hello, andiyan pa po ba kayo, no? Interrupt niyo po ako pag ako po ay nawawala. Then, tuloy tayo sa kwento. Kwentuhan lang po tayo dito. Nakita po natin kung paano ang layunin pala ng mga Pariseo sa Saduceo na ito, hindi lang para mapakita sa madla na itong babaeng ito ay makasalanan, na itong taong ito ay makasalanan, na itong babaeng ito ay nahuli namin sa pangangalo niya, kaya batuhin natin siya hanggang sa mamatay. Oo, totoo na ganun yung goal nila, pero merong mas matindi pa palang nais mangyari itong mga Pariseo sa Saduceo. Why? Dahil sa kanilang insecurity, dahil sa kanilang mga jealousy na meron sa puso nila, sa pagkakainggit nila kay Kristo, sa kanilang tunay na pagkainggit kay Kristo. Kaya umahanap sila ng paraan para makondemn si Jesus. Umahanap sila ng paraan para ma-down si Jesus. Sa mundong ito, kahit ikaw bilang isang tapat na lingkod ng Diyos, may makita sa iyong isang pagkakamali mo, lalantad ka sa mundo para mabago ka o mabago yung identity mo sa tao. Pero ito yung pinakandang message mamaya sa atin ng Panginoon. Ako talagang nabe-bless din po ako sa message. No? Hallelujah. Sabi niya, at sinabi kay Jesus, sa verse 4 na po tayo, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babae ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. No? Sa verse 4, binigyan din ng mga Pariseo, no? May paggalang pa kunwari ang mga Pariseo sa Saduceo, pero meron naman silang hidden agenda. Bakit nila ginagawa yon? No? Sa mundong ito, kahit ikaw, may mabait dyan sa paligid mo, pero meron niyang hidden agenda kung paano ka bababagsak. Kaya be careful, no? Be watchful, be vigilant. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Naririnig pa po ba ako? No? Kaya magpatuloy ka sa Panginoon, hindi sa tao. Lagi ang pag-serve ay para sa Lord, only to Jesus, only to the Lord. Hindi sa iyo, hindi sa paligid mo. Focus in Jesus sa pag-serve. Yun po yung tinuro sa akin ng Lord habang pinapakinggan ko to. Dahil sa mundong ito, talagang marami kang mararanasan. Walang makikinig sa'yo, walang maniniwala sa'yo, walang a-appreciate sa'yo. May experience mo yan, mararanasan mo yan. But, nako, ang ganda ng papakita sa'yo ng Lord ngayon. No? Sabi niya, tinanong nila, sabi niya, sa verse 6, ito na po yung pinaka-agenda. Kanina, pinapakita nila sa madla na yung babaeng nahuli sa pangangalo niya ay isang makasalanan, mangangalo niya, gumagawa ng masama, nagbebenta ng laman, kung sino ang asawa, kung sino ang kinakasama. Ito po yung pinakita ng mga Pariseo. Pagdating po sa verse 6, wow, itinanong nila ito upang subukin siya. Tinanong nila. Ginawa lang pala ito ng mga Pariseo hindi para mapahiya yung tao o yung babaeng nahuli sa pangangalo niya na isang makasalanan na mangangalo niya, sinasama ng sino-sinong lalaki. No? Hindi lang pala yun yung pinaka-agenda nila. Hindi lang pala yun yung pinaka-dahilan bakit nila yung ginawa. Nako, ganun katalino ang mundo. Ganun ka mag-isip, ang makasalibutang pag-iisip. No? Para lang, may nadadami lang ang iba. No po? May nasasaktan pa, no? Then, mute na lang po kung sino man po yung naka-unmute. Ayan, glory to God. Thank you so much po sa pag-unawa. No? Then sabi niya dito, tinanong nila ito upang subukin siya. Ang goal pala ng mga Pariseo, Saduceo, o ng mga Escriba, kaya dinala yung babae na huli sa pangangalo niya, ay para masubok si Jesus. Kung peki ba siya o hindi. Kung totoo ba siya o hindi. Para malaman kung paano siya mapapatunayan na lingkod ng Diyos. Pero alam naman natin, hanggang sa dulo ng buhay ni Jesus,
talagang ginawa ng lahat ng Pariseo sa Duseo o ng mga taong against kay Jesus para lang mapatay siya, mapahamak siya at maparusahan. Sino po yung naka-unmute? Pwede pong pa-mute. Ayan. Hello po. Nakita niyo po yung naka-unmute? Para po hindi po ma-interrupt yung ating mga tagapakinig. Paki-check lang po yung ating mic, ano po. And yun, no? Naririnig ako. Sa inyo po ba? Naririnig po kayo naka-unmute, mga kapatid. Ayan. Check na lang po natin, ano po, pagka po naka-unmute po yung mic natin, unmute po natin para po tuloy-tuloy po yung ating message and hindi po natin ma-interrupt ang ating mga Brother Ayan. Robert, Yes po. Yes po. I'll wait lang po. Sis Maricho, pwede po bang pamute po muna? Salamat po. Salamat po, Ate Love. Ayan, glory to God, no? Grabe! Ito na tayo. Mabilis lang naman po ito. Kaya lang alam niyo po, habang lumalalim, habang pumupunta tayo sa bandang dulo, dito natin makikita yung message ng Lord. Pagdating sa verse 6, itinanong nila ito upang subukin siya. At nang may paratang sila laban kay Jesus, laban sa Kanya. No? Sa mundong ito, gagawin ng lahat para maparatangan ka. Sa mundong ito, gagawin ng lahat para may paratang sa'yo. Sa mundong ito, sa isang pagkakamali mo, 2, 3, kahit 1,000,000 nagawa mong kabutihan, tama at maganda at nakalulugod sa paningin ng Diyos at nakakabuti para sa lahat. Sa isang pagkukulang at pagkakamali mo, there is a persecution, condemnation na ipaparatang sa'yo. Para lang masira lahat ng nagawa mong maganda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga kanina, mag-serve ka na mag-serve para sa Lord. Magpatuloy ka na magpatuloy para sa Lord. Huwag kang mag-serve ng dahil sa kagustuhan mong ma-please mo yung tao. Huwag kang mag-serve ng dahil sa gusto mong ma-appreciate ka ng tao. Oo, maganda yung na-appreciate ka ng tao, napapasalamatan ka ng tao, to motivate you, to encourage you. Dapat yun yung goal. Kapag ang tawag dito, ina-appreciate yung ginagawang paglilingkod sa Lord, accept mo siya for the glory of God. Ang goal mo lagi, to glory of the Lord. Dahil minsan, hindi lahat ma-appreciate ka. Hindi lahat tatanggapin ka. Minsan nga, yung pinakamalapit pa sa'yo, yan yung pwedeng mag-condemn o mag-persecute o sumakit na damdamin mo. Na minsan, nagiging foothold ng demonyo, foothold ng kaaway para mawala yung fire na meron ka. Foothold ng kaaway para mawala yung eagerness mo to serve the Lord. Foothold ng kaaway para lumayo ka sa ministeryo na pinagkatiwala sa'yo. Foothold ng kaaway para ikaw ay mawala ng apoy ng paglilingkod sa Diyos. Kaya be careful, be watchful, be vigilant. No po, habang binabasa ko to, ito yung tinuturo ng Lord, maging vigilant ka, maging watchful ka, maging matalino ka. Kapag si-serve mo sa Lord, ano man yung gawin ng mundo, ano man yung iparatang sa'yo ng mundo, continue to serve, continue to seek the Lord. Then makikita mo kung gaano at paano ka tatamaan ng Diyos whatever na sitwasyon na meron ka o season na meron ka. Glory to God. No? Sabi niya dito, sabi dito, nung tinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ito yung goal ng mga Pariseo. Susubukin si Jesus at pag napatunayan nila yung kanilang nais sa pagsubok kay Jesus dahil nga sa pamamagitan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, ito yung gagamitin nila para maparatangan si Jesus. Ganong katalino ang mundo, ganong katalino ang kaaway, ganong katalino ang gagawin ng sanlibutan ito para maparatangan ka, para maparatangan si Jesus sa kwentong ito. Then, anong ginawa ni Jesus, kapatid? No? After na ito yung ginawa ng mga Pariseo, tinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ako po, habang binabasa ko yung kwentong ito, may naisip ako kung ano yung sinulat ni Jesus sa lupa. Alam ko, hindi ko pa po na-search kung ano talaga yung sinulat ni Jesus sa lupa. Pero in my idea, sa akin po, kung ako po yung maglalagay ng isinulat ni Jesus, meron siyang sinulat meron siyang ginuhit Hindi naman yung drawing lang, I think isang salita o mga salita yun. Dahil kasi hindi lang naman isang beses gumuhit si Jesus sa lupa. Maraming beses yun. 2 beses yata, 3, ganyan.
meron siyang sinulat sa lupa. Then magugulat ka sa message. After sumulat si Jesus sa lupa at tumayo at nagsalita, nakakwento ko tuloy agad. No? Doon yung nakita ko na parang isang way, naglayasan yung mga tao. Yung sinulat ni Jesus sa lupa. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Nakiklik? Clear po ba yung message? Nakikuha niyo po yung message, no? Sabi niya dito, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. No? Sumulat, may ginuhit siya. May sinulat siya sa lupa. No? Mamaya po, ihahayag ko po kung ano po yung para sa akin na idea na isinulat ni Jesus doon. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus. No? Talagang ang kulit ng mundo. Talagang ang kulit ng tao. Gagawin ng lahat, mapabagsak ka lamang. Talagang ang kulit ng demonyo ng kaaway. Gagawin ng lahat, makondem ka lamang. I-condemn ka lamang. No? Tandaan niyo po ito, iba yung condemnation sa conviction. No? Ang condemnation, gagawin ito para malagay ka sa kasalanan. Ang condemnation, ipaparana sa iyo para mas malayo ka sa Panginoon. Ang condemnation, ginagawa ng kaaway o ng sanlibutan ito para ikaw ay mawalaan ng apoy at magandang relasyon sa Diyos. That's the condemnation na ginagawa ng kaaway sa atin. Sabi ko lagi, be watchful, be careful, no? Be vigilant. Dahil ang kaaway, walang gagawin niya kundi condemn ka. But, yung conviction, ito naman yung kinukumbik ka to, no? To serve the Lord. Mas magpatuloy sa Panginoon. Mas lumapit sa Panginoon. Ang conviction ay a blessing. Ang conviction ay pagpapala. Ang conviction ay napakatinding pagpapala. No? Kung meron tayong sinasabing biyayang sukdulan, meron naman tayong conviction sukdulan. No po? Na talagang kapag nakukumbik ka, kapag kinukumbik ka, i-appreciate mo yon. Dahil blessing yon. Pero yung condemnation, itapon mo yon. Huwag mong pansinin ang condemnation dahil sa mundong ito, ang kaaway, laging ang goal niya ay i-condemn ka para mawala ka sa Panginoon. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? No? Then, sabi ni Jesus, no? Pagtatanong, kaya tumayo, no? Patuloy na nangulit ang mga Pariseo at Saduseo, no? Nangulit ang mga gustong magpabagsak kay Jesus. Ang mga gustong maparatangan si Jesus. Ang kulit, no? Hindi detail dito kung paano pangungulit, ano? No? Ang ginawa ng mga Pariseo, bagkos, ang nakadetail na po dito, patuloy silang sa pagtatanong, no? Siyempre, pag sinabing patuloy, paulit-ulit yun na nagtatanong, paulit-ulit yung gumagawa ng kaparaanan para ma-condemn si Jesus, para makagawa sila ng paraan, para maparatangan si Jesus. No po? Nakuha niyo po yung message? Then sabi nila, patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo. Eto na. Tumayo si Jesus. Tumayo na si Jesus. No, minsan tayo, kailangan lang nating muling tumayo dahil sa mundong ito, madadaka ka. Sa mundong ito, manghihina ka. Sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi lagi kang malakas. Sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi lagi kang maapoy. Pero ang maganda, kapag nararamdaman mo, nakikita mo, nawawala yung apoy dahil sa mga condemnation, no? Persecution, pagsubok o problema, perseverance na nararanasan mo. Tayo kapatid. Pwede kang madapa, pero hindi ka dapat susuko. Pwede kang manghina, pero hindi ka titigil. Tatayo ka, lalakad ka, tatakbo ka, magpapatuloy ka. Dahil ang Lord ang mag-i-strengthen sa'yo. Ang Lord ang magbibigay ng lakas sa'yo. Ang Lord ang magpapaalala sa'yo, anak kayo! Anak, wake up! Anak, magpatuloy ka! Anak, tumayo ka lang! Dahil sa mundong ito, na-experience ko yan. Dahil sa mundong ito, naranasan ko yan. Pero ang ginawa ko, tumayo lang ako sa harap ng madla para patunayan na totoo yung pag-deserve ko sa Panginoon, anumang condemnation ng iba ko sa akin. Papatunayan ko na ako tunay at totoo na naglilingkod at sumusunod sa Ama. Wow! Ganun katindi yung binigay sa akin ng Lord na tinuro ng Panginoong Jesus. Oo, si Jesus lang ang perfect people, perfect God, na talagang lamoy sa mundo. Pero kung meron akong kukuning principle sa message habang binabasa ko siya, yung word na pagtayo ni Jesus, na kahit ano yung binabato sa Kanya, na kahit ano yung binaparatang sa Kanya, para lang maparatangan siya,
para lang condemn siya. Kumayo lang siya, sumulit lang siya at tumayo. Kuha niyo po yung message, no? No? Sabi dito, Bibless ako sa message. Ang sino man sa inyo, sabi niya, patuloy sila sa pagtandaw, tanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ngayon, sa panahon natin ito, sino man sa atin ang walang kasalanan, maunang bumato sa kanya. No? Ganito yung sinabi ni Jesus sa harap ng madla. Kung paano pilihan ng mga Pariseo sa Duseo, isang babae na nangangalan niya, para lang maparusahang batuhin hanggang sa mamatay. Grabe yung sinabi ni Jesus dito. Sige, kung napatunayan yung makasalanan yung babae niya yan, kung totoo man yung sinasabi ninyo, na yung babae niya ay makasalanan, nangangalon niya, gumagawa ng masama, gumagawa ng hindi karapat-dapat, nagbebenta ng laman, kung sino-sino yung kasama, kung sino-sino yung kinakasama, kung sino-sino yung naging asawa. Ito lang yung sasabihin ko sa inyo. No? Parang ganun, yung sinasabi ni Lord. No? Sige, napatunayan mong totoo yung ginagawang kasalanan ng kapatid mo. Sige, napatunayan mong nagkasala yung kapatid mo. Sige, napatunayan mo na nagkamali yung kapatid mo. Sige, napatunayan mo na mali yung kapatid mo. Sige, napatunayan mo na mali yung pamumuhay ng kapatid mo. Pero ito yung sasabihin sa'yo ng Panginoon right now. Sabi niya, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Sino man daw yung walang kasalanan, unang bumato. Unang dumampot, kahit gano'ng kalaking bato, ibato mo kung gusto mo, hanggang mamatay yung tao. No, sabi ko nga sa panahon natin, kasi hindi naman to Israel, hindi naman to Middle East, no? Alam niyo sa Saudi Arabia, yung mahuli ka na nagnakaw, puputulin yung kamay mo. In 9 years po na pag-work ko doon, pag nahuli ka na nangalon niya ng babae o ng-rape ng babae, pupugutin yung ulo mo. Ganyan ang rule sa Saudi Arabia. Pugot ang ulo mo. Pag sinulit mo sa YouTube, meron akong napanood doon. Nahuli yun na ng rape. Talagang sa madla. Pugot yung ulo. Dito mo, tumitigis yung dugo. Sa Israel, meron dyan. Yun nga, babatuhin ka hanggang sa mamatay. No? Alam niyo po yun? No? Kita niyo po yun? Then, sabi niya dito, sige, sino man sa inyo na walang kasalanan na siyang maunang bumato sa kanya. After, alam niyo, yun lang yung sinabi ni Jesus. No? Sa tagal na pangungulit ng mga Pariseo, sa paulit-ulit na pangungulit ng mga Pariseo, sa paulit-ulit na pagnanais ng mga Pariseo para maparatangan si Jesus, ang ginagawa lang niya sumulat sa lupa, sumulat sa buhangin. Meron lang siyang sinusulat doon. Napakakulit ng mundo, napakakulit ng mga tao. Then, ang ginawa ni Jesus, sinabi lang ni Jesus, sige, sino man sa inyo walang kasalanan, sino man sa inyo hindi nagkamali, sino man sa inyo hindi nagkulang, maunang bumato. Hanggang sa mamatay. Yung babae ito. Then, pagdating sa verse 8, anong ginawa ni Jesus? At muli siyang yumuko. No? Yumuko na muli si Jesus. After niya sabihin yung word na, sige kung sino yung hindi nagkasala, batuhin siya. Hanggang mamatay siya. Batuhin niyo kung gusto niyo. Bahala na kayo kung ano gusto niyo gawin sa babaeng ito. Bahala ka na kung ano gusto mo gawin sa taong ito. Pero sabi ni Jesus, tiyakin mo lang sa sarili mo na wala kang kasalanan. Hindi ka nagkasala. Yun yung word na binitawan lang ni Jesus na hindi nagkasala ay bumato hanggang mamatay. Then sumulat si Jesus. Sumulat na uli at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Andito na yung pinakamagandang message sa'yo ng Lord, kapatid, sa ating lahat. Nalalapit na. No? Nang marinig nila iyon sa verse 9, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babae na katayo sa harap ni Jesus.
Wow! Uy! Bakit na bago? Kanina gigil na gigil silang batuhin yung babae hanggang sa mamatay. Kanina gigil na gigil sila. Hindi lang para maparatangan si Jesus. Kundi dahil alam nila na talagang yung babae tinahuli sa pangangalo niya, meron silang authority, meron silang may paparatang, no? Para mamatay sa pagbato yung babaeng ito. Pero nabago, no? Nang marinig nila yon, narinig lang nila yung word na kung sino man ang hindi nagkasala, no po? Narinig lang nila yun. No po? Sila yung isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. No? Magugulat ka rin sa message eh. Pwede namang simula sa pinakabata o sa teenager, sa bandang gitna. Ano? Pero dito, binigyan din ng may sulat. Pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng Iniwan nila yung babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Then, eto na. Verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol o wala na bang humatol sa iyo? Sabi ng babae, wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi lang kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ito yung command ni Lord. Ito yung command ni Lord sa babae. No? Hindi tinolerate ni Lord yung pagiging makasalanan ng babae. Hindi tinolerate ni Lord na isa tong nakuling sa pangangalo niya. No? Pero makikita mo kay Lord, hindi tinotolerate ng Lord ang ating pagkakasala. Hindi tinotolerate ng Lord ang ating pagkukulang. Hindi tinotolerate ng Lord kung ano yung ating mga nagawang pagkakamali sa paningin ng tao. Dahil ang mundo talagang babatuhin ka. Pero si Lord, alam niya yan. Pero bukod sa hindi niya ito-tolerate, meron siyang gagawin. Kasi sa mundo, hindi nga ito-tolerate yung pagkakamali mo. Pero there's something na kapag sabi ko nga sa inyo, iba yung conviction, iba yung condemnation. Pag na-condemn ka, napapalayo ka. Pero si Lord, hindi ka na kinondemn. Pagkot, ini-encourage ka na mag-serve sa Lord. Ito yung sobrang na-appreciate ko kay God. Ito yung sobrang na-appreciate kong message ni Lord. Ang mundo, walang ginawa kundi condemn yung babae. I-condemn yung babae na makasalanan. I-condemn yung babae na dapat paparatangan ng kamatayan. Yun po yung nakita ko na ginagawa ng mundo sa babae ito. But pagdating kay Jesus, kahit na meron siyang authority na bilang isang taong hindi nagkasala, bilang isang taong walang kasalanan na merong karapatan para bumatong doon sa mamatay ang babae ito. Ano yung sinabi ni Jesus? Tumayo si Jesus at tinanong ng babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo? Nagtanong si Jesus. Dahil sabi ng babae, wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Ito yung sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, hindi lang kita babatuhin. Grabe yung grace. Grabe yung love. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Kahit na mayroon siyang karapatan para batuhin hanggang sa mamatay ang babaeng ito. Ang sinabi lang ni Lord, hindi rin kita i-condemn. Hindi rin kita babatuhin. Hindi kita babatuhin hanggang sa mamatay. Then, alam niyo yung paalala lang ni Lord? Alam niyo yung tinuro lang ni Lord, ni Jesus? At yung sabihin, hindi rin kita babatuhin hanggang mamatay. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng pagkakasala. Si Lord, si Jesus, ang Holy Spirit, sa dispensation natin ngayon, kailanman hindi kanya nikukondem. Ang Holy Spirit na nasa dispensation natin ngayon, kailanman hindi kanya ida-down. Ang laging goal niyan ay convict ka, i-motivate ka, i-encourage ka, itayo ka, palakasin ka, hikayatin ka para mas magpagamit sa Panginoon. No?
Grabe si Lord. Grabe si Jesus. Grabe ang Holy Spirit to convict us, to encourage us, to motivate us na patuloy tayong tumayo kahit ano pang ibato sa atin ng mundo, kahit ano pang maranasan natin sa mundo. At alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, yung pinaka-message na nakita ko dito, yung sinulat ni Jesus, kung ako yung maglalagay ng isinulat ni Jesus, sino nakaalala ng kinanta natin kanina? Ano yung title na kinanta natin kanina? Eh, yung message doon, yung title kasi Broken Vessel. Pero yung unang sa chorus, ano po yung sinabi doon sa chorus? Amazing. Amazing grace. Yung grace. Yung grace na yon. Yung grace na yon, yung talagang pumukaw sa akin. No? Yung biyaya na yon, yung talagang pumukaw sa akin. Nangiisip ko, yun yung ginulat ni Jesus. Yun yung ginulat ni Jesus doon sa lupa. Matindi. Amazing yung grace ni Lord. Na kahit makasalanan ka, grace ni Lord ang ipapakita sa iyo. Ang mundong ito ay kukondem ka. Ang mundong ito, pe-persecute ka. Ang mundong ito, paparatangan ka. Ang mundong ito, gagawin kang makasalanan. Pero ang Panginoon, ang Diyos, ang banal na Espiritu, ipaparamdam, ipapakita sa iyo, ikukumbik ka, paparamdam sa iyo yung amazing grace ng Ama, Anak, at ng banal na Espiritu na nasa iyo, na ang gusto ay mabago ka at sabihin lagi sa iyo, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Wow! Grabe yung grace na yon. At alam ko, bawat isa sa atin, we are not perfect. Nagkamali ka, tayo. Pine-persecute ka, tayo. Kinokondem ka, tayo. Binabato ka, tayo. Binabagsak ka, tayo. May mararanasan ka, tayo. And patuloy kang gumawa ng bagay na para sa Panginoon. Dahil si Lord, ang pinaka-the best na katuwang mo sa lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon. No? Why? If anyone is in Christ, no? Sabi doon, ang sino man na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. No po? Ang buhay natin, na tunay nakipag-isa kay Kristo, no? Nagkakaroon tayo ng new identity. Ngayon, isa ka lang mananampalataya kanina sa introduction natin, ang identity natin sa mundo, nung hindi pa natin kilala si Kristo, isa tayong makasalanan. Punong-puno tayo ng kasalanan, namumuhay tayo sa kasalanan, wala tayong Kristo, walang nagkukumbik sa atin, walang naglilid sa atin, walang nangungusap na banal na Espiritu sa atin, pero ako naniniwala at nananampalataya ako. Hindi tayo exempted sa pagkakamali at pagkakasala nang tanggapin natin si Kristo. Pero merong banal na Espiritu na talagang nagkukumbik, naglilid, nagtapat, nagtuturo sa atin kung paano tayo mas patuloy na tatayo, maglilingkod. Ang pagsubok, ipapahintulot ang problema, ipapahintulot ang mga persecution, ipapahintulot ang mga bagay na pwede mangyari sa iyo na hindi ka lugod-lugod o hindi maganda, ipapahintulot. Pero ang pinapakita sa atin ng Lord, go! Tayo! Magpatuloy ka! Humakbang ka! Isik mo lang ako! And then makikita mo, hindi mo mararanasan kay Jesus, kay God, ang condemnation. But the conviction ay laging nandyan para mas lumakad ka sa kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon. Then, di ba, sabi niya sa dulo, nung sabihin ng babae, wala ni isang bumato sa kanya, mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kapatid, tayong lahat, no? Alam ko, maraming ipinakita sa atin ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, kapatid, bilang isang tunay na sumampalataya sa Panginoon, bilang isang tunay na tumanggap sa Panginoon, hindi na ikaw yung dating ikaw. Merong binago sa iyo ng Panginoon at lagi mong panghawakan yung biyaya, yung amazing grace ng Lord. Ito yung maging motivation mo, ito yung maging encouragement sa iyo, ito yung maging stand mo. Kaya ka nagpapatuloy kahit nadadapa ka, kahit napapagod ka, kahit nahihina ka,
kahit nangangayayat ka, kahit nagkakasakit ka, tayo, i-strengthen ka ng Lord. Palakasin ka ng Lord, sasamahan ka ng Lord, saan ka man pumunta. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ang mundong ito, iiwan ka. Ang material sa mundong ito, iiwan ka. Ang financial, iiwan ka. Ang lakas ng bagay, iiwan ka. Pero ang Lord, He will never leave you, nor forsake you. Kahit ano ka pa, at sino ka pa, the way na ikaw ay totoong tumanggap, sumampalataya sa ating Panginoon. No? You are complete in Christ. Kung sa mundong ito, hindi ka kumpleto. Kung sa mundong ito, wala kang kasama, inaakala mong hindi ka sinasamahan ng gandulo ng mga tao, you are complete in Christ. Kung sa mundong ito, sa tingin mo, sa sarili mo, wala ka. Marami kang pagkukulang, marami kang bagay na wala sa'yo. You are complete in Christ, kapatid. If anyone is in Christ, no? Sabi rin ng 2 Corinthians, ano? You are a new creation. You are complete in Christ. You are a new creation. Sabi pa ng Bible, you are the righteousness of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. No? Kung naranasan mo na parang ka nag-iisa, no? Kumpleto ka sa Panginoon, kapatid. Isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao na matampukin, no? Merong insecurity, merong jealousy, merong mga hinanakit, no? Balat sibuyas. Ang isang tunay na bagong nilalang ay nabago ang pagkatao, nabago ang karakter. Sabi ko nga, within. Para sa akin, within, yung unang binabago ng Panginoon. At the same time, pag nabago ang iyong kalooban, magugulat ka na lang, even ang iyong panglabas na nyo, o panlabas na itsura, pinapagwapo ka ng Diyos, pinapaganda ka ng Diyos, dahil nakikita sa iyo ang presensya ng Diyos. Nakikita sa iyo ang mukha ng Diyos. Nakikita sa iyo yung anointing ng Diyos. Oh! Hallelujah! No? You are the righteousness of God. No? Sa mundong ito, kung inakakala mo, nag-iisa ka, bukod sa kompleto ka sa Diyos, bago kang nilalang sa paningin ng Diyos, ikaw ay righteousness ng Lord. You are the righteousness of God. And your life, no? Ito yung pinakamagandang sinabi ng Colossians chapter 3, verse 3. No? Your life, kapatid, our life as a Christian, no? Ang buhay natin bilang isang tunay na mananampalataya, bilang isang tunay na sumampalataya, yung buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat is hidden with Christ. Hello? Alala ko yung illustration ni Bishop Abner, para tayong isang tinapay na may palaman. Merong tinapay sa ibabaw, merong tinapay sa ilalim, at may palaman sa gitna. Tayo yung palaman. Tayo yung nasa gitna. Yung nasa taas, si God, nasa ilalim, ay si Jesus. Diba? Tapos sama pa yung Holy Spirit. Ilagyan ng sauce. Wow! Ganong katindi ang paningin sa atin ng Diyos. Kung sa mundong ito may condemnation ka, may persecution ka, may nararanasan ka mga bagay na ginagamit ng kaaway para mapalayo ka sa Lord, para lumayo ka sa Lord, kapatid, lagi mong tatandaan, kumpleto ka sa Panginoon. You are the righteousness of God. You are a new creation. No? You are complete in Christ. No? Sabi ng Bible, your life is hidden with Christ. So tayo po ay mananalangin. Amang banal na dakila sa lahat, maraming salamat po sa mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po naming dalangin, O God, na tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Ama, na kung ano man yung aming pagkukulang, o ano man yung aming maranasan, patuloy lang po kaming tatayo. Patuloy lang po kaming lalakad. Patuloy lang po kami maglilingkod. Dahil alam namin, Lord, ano man ang mangyari, Lord, basta kami tumayo, sasamahan mo kami hanggang dulo. Salamat, Lord, sa mensahe mo. Salamat, Lord, sa paggamit mo muli sa iyong lingkod. Ikaw lamang ang tunay na maparangalan. Ikaw lamang ang tunay na mapasalamatan. At ikaw lamang, Lord, ang patuloy na mangusap sa puso, sa isip at kaluluwa ng aking mga kapatid sa araw, sa oras na ito. Kayo po ang papuri, kayo po ang pagsamba, pagdakil at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. All will say, Amen. Thank you po mga kapatid. Back to you, Pastor.